Isang bagong aklat na naglalaman ng kwento ng isang mahalagang parte ng ating kasaysayan ang inilunsad ng isang author katuwang ng National Intelligence Coordinating Agency, UNICA. Panoorin po natin ito. Ang mga pangyayari sa ating nakaraan ay siyang nagiging pira-pirasong yugto na bumubuo sa ating kasaysayan. Maraming bahagi ang nananatiling palaisipan at marami rin ang nakatala na lang sa alaala ng iilan. Isa sa mga yan ang insidente ng MV Karagatan Arms Landing sa Digoyo Point sa Isabela noong 1972. Isa itong barko na naglalaman ng libo-libong armas na ipinuslit sa Pilipinas para sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Marami sa atin ang nakalimot na o hindi na naabutan ng pangyayaring ito, kaya yan ang naisikwento sa isang libro na isinulat ng journalist at author na si Moya Molina at inilunsad sa ilalim ng National Intelligence Coordinating Agency. There's this calling na pagka nalaman ko yung istorya, lalo na sundalo or pulis, na I think nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga historians, ay see to it na matatapos ko yung istorya at isusulat ko talaga siya. Intense yung campaign ng ating pamahalaan laban sa insurensiya. We attempted to cross. Aabutin ko yung Karagatan TV Karagatan. Mismong ang Director General ng NICA ay kabilang sa mga sundalo na naging bahagi ng tagumpay sa pagpigil ng pagkuha ng mga insurgent group sa mga armas na ito. I was the commander. I was a second lieutenant ng Scout Ranger. Ito yung class 14, the pioneer class. And kami yung napadala, in-replace natin ang isang batalyon doon para to pave way for the landing of the Marines. Nung kami ang pumalit, kami ang naka-recover ng 4 na patay isang Nung dumating na kami sa area, we received request for yung logistics and recovered over 1,000. Noon nakuha na namin yung baril, nag-request na kami ng support. Sila yung umakyat, nakakuha ng kasama ng provincial commander. Sinasabing ang MV Karagatan Arms Landing ay konektado sa Plaza Miranda bombing at martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang sinasabi, it was arms landing to justify martial law. Hindi naman ganun kasi there was really firefight. At saka na-recover nga yung mga baril. Galing sa China yun. Ang naturang bahagi ng ating kasaysayan ay hindi lubos na nalalaman ng publiko at ng ating kababayan. Pero malaki ang naging bahagi ng tagumpay na ito sa ating kasarinlan. Ang significance ng Karagatan Arms Landing was that there were about 3,000 M14, complete yan with all the ammunitions. It could have been a turning point kung yung mga baril na yan umabot sa mga armed groups sa NPA. If not for the timely intervention at nakuha natin yung mga firearms, that could have been used to tackle a government. It was really meant to tackle the government of the Marcos, di ba? So, pumasok na ito, ready sila mag-take over, then plus sa Miranda bombing, then yung kung bakit kailangan mag-martial law, because at that time, very unruly to save the democracy that we are all enjoying. In-establish ko talaga dyan sa libro yung mga pangyayari para pag nabasa ng present generation, magkakaroon sila lang ng learning from it. Sa pamagitan ng paglalathala ng ganitong kwento, ay mas nakikita natin ang sakripisyo ng ating mga kababayang pulis at sundalo para mapanatili ang kapayapaan at mapangalagaan ang ating kasarilan.